So ito na no, yung mga sisiw natin sa ngayon. At meron tayo ditong 232 heads na mga sisiw. Kasama na yung na-hatch noong January. So sa December ay meron tayong 2 hatch no. At sa January naman ay meron tayong 1 hatch. At meron pa tayong hihintayin sa mga 2 linggo mula ngayon. Ang mga sisiw natin na ito no, ay naka-reserve na. So meron nang gustong bumili nito no, at mga linggo na lang no, yung hihintayin ay i-release natin itong mga sisiw na to dahil meron nang bumili ng mga sisiw na ito. So naka-reserve na no, yung mga sisiw natin na ito. Sa ngayon talaga ay napakaraming gustong bumili no, ng ating mga manok dito. At ang problema lang no, ay talagang naubusan tayo ng stock dahil sa dito pa lang sa atin ay ubos na yung manok natin. So last December nga ay bali nakapagbenta lang tayo no, ng mga 30 heads na mga manok. At ngayon ay meron tayong medyo malalaki na dito pero ilang piraso lang yung ito yung mga naiwan no, last December. So ngayon ay balak natin no, na this year ay mag mass production tayo. So ang problema natin ngayon dito ay sa ngayon ay palaging umulan dito sa aming lugar kaya mahina no, mangingitlog yung mga manok natin. Para natin maiwasan yung mga ganyang problema ay gagawa tayo no, ng mga breeding pen kung saan ang bawat breeding pen no, ay lalagyan natin ng kahit mga maximum na 6 na inahin at 1 tandang. At naka-cage lang sila no, at para hindi na sila maulan na no, at nang sa ganung paraan ay maiwasan natin yung stress ating mga manok dahil ang mga manok kasi kapag ganitong maulan no, ay talagang mahina sila mangitlog dahil mababawasan yung kanilang mating period. So ito no, yung mga plano natin ngayong taon. At ngayon naman no, since magpaparami tayo ng manok at 3 brooding pen lang tayo meron dito sa ating farm, ay ang plano natin no, ay magdagdag tayo ng ating mga brooding pen. So ngayon no, since tayo na ang umukupa ng bahay na ito dahil yung nakatira na dito dati ay umalis na no dito sa bahay, at ito ay no nasa loob ng ating lupa. Sa ngayon no ay nandito yung ating incubator, ay dito na lang natin no, dito na rin tayo no gagawa ng ating karagdagang mga brooding pen. May extend tayo ng bubong dito hanggang siguro dito sa may lansunis, at pagkatapos no ay puputulin natin no yung puno ng niyog diyan dahil pag mayroong puno ng niyog diyan ay baka madagan na no ng niyog yung ating bubong. So dito tayo no magdagdag ng ating mga brooding pen para mas marami yung brooding pen na magagawa natin no, dahil mataas pa naman no yung kanyang bubong, kahit mga 20 feet ay pwede natin tong extend no ng bubong para sa gagawin nating mga brooding pen. So ang unang gawin natin no ay ipaputol natin tong niyog nito, at sa pagkatapos siya naman no yung gagamitin natin para sa gagawin nating extension ng bubong para dito no sa ating gagawing mga brooding pen. So pati no sa pabo natin dito ay medyo marami-rami na rin yung nakukolekta nating itlog sa ngayon. So sa mga susunod na araw ay ilulod natin so sa incubator para mas mabilis natin no na paramihin yung ating mga pabo. So sa banda naman dito no ay siguro ay ayusin natin to, yung mga net natin no ay ayusin natin, at pagkatapos ay dito tayo planong gagawa no ng mga breeding pen natin. So at pagkatapos no ay dito natin ilalagay yung ating mga breeders para hindi na sila naka-range. So yung i-range na lang natin ay yung mga release natin no, yung mga gagawin nating pang ibibenta natin as meat consumption, yun na lang yung i-range natin. At pagkatapos no yung mga breeder natin ay naka-confine na lang sila para mas productive yung ating mga manok.